know a lot of people have missed the podcast. Grabe, Chacha, yung mga tao na nagme-message sa atin na kailan kayo babalik, when is the next episode. We did announce that we would be on a season break, but now we are not back. We are so back with a new season of Leche Pag-ibig To. You stand corrected. So back. So back. Dalawang so yun. We're super back and nagpahinga lang kami ng konti, no? Huwag kayo masyadong kabahan. Dami nagme-message sa atin actually. Lalo na dun sa LPT, Facebook and Instagram pages natin. Tinatanong, kailan kayo babalik? Hindi kami nawala. Nagpahinga lang saglit. Tsaka gather tayo, tawag dito R&D, no? Research and developing. Wow, talaga ba? Sorry, hindi ako nag-research. Guys, hindi ako nag-research. Nag-Netflix lang ako. Kamusta ang pregnant life? Okay naman. I am on my, pang-ilan na ba? 27 or 28 weeks na yata. Alam mo, as a guy, I don't know, maybe I've never had a kid or, So, hindi ko alam, usually weeks ang bilangan eh. Di ba? Actually, ngayon kasi weeks na. Pero before sa'yo, kasi ilang months. months na. But I realized, I know. Ladies always answer with, ganitong weeks na ako. Is it more weeks talaga ang bilangan? Hindi. Ngayon lang siguro kasi after mo magpa-check up sa OB, parang yun yung tatatak sa utak mo. Okay, 27 weeks. Hindi na yung months yung binibilang. So, OB thing siya. Weeks eh. OB thing siya. Pero before, hindi ganito. Hindi kasi nagpapa-OB. When I got pregnant with my first child, months ang bilangan. Diba? That was That's what's 14 known to, years at least ago. me. I'm not sure if most guys are also the same. But I guess once you start having kids, it changes, no? Super. Lalo na pag pangatlo na, pang-apat, ibang feeling. And I have to say, this might be my last. Talaga ba? So, stay tuned everyone kung magpapatali ako o si Mike ang magpapatali. Is it cause, tawag dito, I want to congratulate also my former radio partner, Gino Killamore, also on their third kid. I'm speechless. Kung kayo may gaping ni Mike, no, eto sunod-sunod. Arriba. Yes. Every 2 years, a new kid. But I'm super happy for Gino and for Calls. Pero everybody tells me that. Pero last na daw ba nila yon? Oo. Anong sabi ni Gino? Last na din? And when I talk to girls, yun nga, third daw. Talagang ramdam mo na daw yung difference ng body mo. Kasi mas may edad na eh. Oo. When I had my first child, I'm sure makaka-relate dito yung mga nagkaanak ng bagets. 21 lang ako noon. So, parang walang nangyari. Ang bilis ko nakabalik in shape. Walang sakit-sakit ng likod. Ito, the entire pregnancy, dahil di ko kayo tinatakot, ang sakit ng likod ko. The entire pregnancy. Talaga? So what? You stay at home most of the time? Or, I mean, you work every day pa rin. After that? I work every day. Pero pag wala akong ginagawa, nararamdaman ko yung sakit ng katawan, ng kasukasuan. Yeah. So, ayun. This might be our last. Might, keyword might. Might o might. Might o might? Might. Kasi hindi pa kami ganun ka-fully, alam mo yon, parang hindi pa kami decided. Hindi pa decided na. Really? Kasi parang yung OB namin yung nagsasabi na masyado pa yata kayong bata kung may magpapatay sa inyo. So, ang sinuggest ni OB, okay, kung anytime soon ayaw mong sundan after mo manganak, at hindi pa kayo sure kung gusto nyo sundan, better if si Mike daw ang magpapavasectomy. Kasi with vasectomy, nare-revert. Sa ligation, nare-revert sa babae, pero mas mahirap. Sa vasectomy, super dali, saglit lang gagawin, minutes lang, tapos pag gusto namin magkaanak ulit, pwede. Parang nampas na nga tayong birdie pag or something. Hindi ko alam, no? Anyway. Teka lang, ba't usapang birdie tayo? Ito na, we're back. Oy, teka lang, guys, sa mga nakikinig sa podcast natin, bali, ito nga yung pagbabalik namin. Medyo iba yung background mo ngayon. Balitaan mo naman kami. Grabe yung pailaw mo. Sabi ko kanina off-cam, hindi ko matatalo yung ilaw mo. Binuksan ko na lahat ng ilaw dito sa bahay ko. Pero grabe, iba blooming ka ngayon dyan sa pailaw mo dyan. Hindi, we're actually recording from Boracay as we speak, no? Kasi I'm hosting events here and there. So medyo remote remote recording. But nonetheless, syempre, we wanted to be back. We wanted to make sure that, meron tayong bagong episode. Because I know you guys have been waiting for the return of Leche Pag-ibig To. We got so much in store for you guys. Grabe, ang daming sorpresa, which we'll be telling you
in the coming episodes. Pero ngayon, I know you've been waiting for the next hot topic. Let's get to it right now. Ito si Chacha. Okay. May sinesend pa sa akin ng mga graphs, no? Talagang may time to ngayon, si Chacha. Kasi nag-research siya. Hindi. Yung send niya sa akin ng mga studies niya, may mga graph na meron na, based on my research, this is the, the countries that... Well, based on my research on Twitter, na ngayon ay X na, wow, hindi to research. Nagsascan kasi ako ng mga kung ano-ano sa Twitter. Nakita ko to. So, Twitter pa rin yung tawag ko, kahit X na siya. Okay. So, someone tweeted this. Ang caption ni Guy is, sabi niya dito, percentage of cases where the wife manages a couple's entire finances and gives the husband pocket money. Okay, let's just be clear with Tapos that. binanggit niya, horrendous graph but interesting data. For me, it's not horrendous at all. Hindi to terrible para sa akin. Just to be Pero clear. mamaya ako sasabihin kung bakit. Just to be clear, we're talking about the scenario where in a household, diba? Of course, you're working. Let's say Mike is working, I work, Essa works. Money comes in. Technically, okay, it's safe to say for our cases, no, 2-income household tayo. Diba? Mike and you both work. Yes, In our case, yes, also I and you and Essa work. Essa. So 2-income household. The money comes in by the month if you wanna whatever you decide to call it or whenever you do your accounting. And based on the income, may isang tagahawak ng pera. And most of the time, sino bang naghahawak ng pera? So, dito sa graph na to, pinapakita nila na pinaka-mataas, number 1, no? Ang Japan. Sa ganito yung The eksena setup na babae. is the girl. So The setup money comes is the in. girl. The girl handles Okay, it. so halimbawa, both of you ni Essa nag-work, and then bibigay mo lahat ng sweldo mo kay Essa, and then Essa will just give you parang a pocket money pang gastos mo Okay. sa kung ano man yung bibilhin mo or Or pangangailangan mo. monthly. Parang ikaw mag-budget ng mga ginagastos mo on a month, whether gusto mo bumili ng parts ng bisikleta, motor, whatever. True. Basta every month, Basta, meron kang allowance, meron akong allowance. Tama ba? parang ganon. Basta si wife ang nagmamanage ng mga financial needs sa bahay. Okay, given a scenario, we make, kunyari lang, we make 10,000 pesos a month, diba? For the entire household. So, Essa will take the 10,000, tapos bibigyan niya akong 2,000, ito yung monthly mo. Ang laki naman kung 10,000 tapos 2,000 agad yung Kunyari allowance ano mo. lang to? 200 ka lang. 200 200. naman, 200. May 200 ako. Sige, let's be realistic. Oh. Halimbawa, you give Essa 100,000 pesos. Every month. And then Essa will give you 20,000 pesos lang. I'm sure hindi ganito lang kalaki ang binibigay mo kay Essa. Tatrabaho nga. Dahil per hour yung 100,000 pesos mo. mapatakametro Pero halimbawa dito. 100,000 pesos and then Essa will just give you 20,000 pesos. Okay. Depending on kung magkano yung needs mo. Okay. So, Or may what she pocket money thinks- ka lang. What she thinks na, every year, mag-file din ako ng increase dito. Babe, pa-increase. Depende sa pag-uusap niyo increasean mo naman ako. mag-asawa. Pero kasi I know a lot of couple na ganito yung setup. Yung wife talaga nag-manage. Even sa household kung saan ako lumaki, and even dun sa side ni Mike, at yung sa mga kakilala ko sa tsahin, and even yung mga friends ko, ang namamanage talaga, most of the time, parang 8 out of 10 yung kakilala ko, na babae talaga ang nagmamanage ng mga finances sa bahay. Okay, we're not talking about running the house. We're talking about money matters here. Money matters, like, hindi desisyon ha. Kumbaga, bibigay mo lahat kay wifey. Okay. Siya bahala sa lahat ng bayarin. Siya rin bahala sa maiiwan kung may maiiwan at iipunin. Okay. How about investing? Question number 2. Let's say, okay, meron ka ng sweldo, may dumating ng ganito. Meron kayong savings, so to speak. 'Di ba? Who is in charge of investing? Kasi ibang yun. For me, that's different. Savings is different from investments. Savings is what you make. Let's say, out of 100,000, nakasave ka ng 20,000. Yun yung parang hindi mo nagastos na pera. Ngayon, 20,000, after 1 year, kunyari, meron ka na ipon na 100 na, yung savings mo, di ba, 100,000. What are you gonna do with 100,000 pesos? Is it still the wife? Okay. With the graph that you're seeing now, I hope you're seeing it, guys, para sa mga nanonood sa atin dito. Dito sa graph na pinapakita namin sa inyo ngayon, na Japan ang number 1, na ganun yung setup. Ang number 3 ang Pilipinas. Di na ako nagtaka na pang number 3 tayo. At dulong-dulo yung Finland. Let's not forget na recently merong study na ginawa, merong nilabas na parang number 1 ng Finland sa pinakamasaya sa buong mundo. Yes.
Tapos dito sa graph na to, dulong-dulo yung Finland sa ganitong klase ng setup. So, meron, okay. Na Finland si wifey yung nagmamanage ng pera ng couple. Dun sa investment aspect, I think, dito sa graph na to, mukhang kasama kasi couple's entire finances. Entire finances. So, baka included maging yung investment. Okay, let's get down to business. So, in your scenario, is it the case? Are you the one in charge of handling the money? I think so. Talaga? Hindi ako yung mas nagde-decide, pero mas ako yung hindi nakakalimot na bayaran na ng ganito, bayaran na ng naman, ganyan. like the monthly dues or whatever. I Yung think it's insurance a different natin, scenario. But Siguro dahil na-adopt ko, kasi sa bahay nga namin, nanay ko, parang ganun din. Bibigay sa kanya ni Papa lahat ng sweldo, tapos ikaw na bahala sa mga needs natin sa bahay at sa mga kung ano man yung pwede nating maipon dyan. do you have that setup with Mike na you give him a Yes. monthly? Ay, wala. Wala siya. Kasi kami, honestly, wala kaming ganun eh. Kasi hindi pala ganun yung setup namin. Oo. Kasi yung pera niya, pera ko. Pera niya, pera mo rin. Tapos, yan tayo. yun pala. Ganun yung setup namin. Yan. Yun yung eksakto. Wala akong binibigay na allowance sa kanya. Hindi ganito yung setup. Sa amin, di ganyan. Pero, close to this. Alam mo, nagigets mo ba ako? Yeah, I mean, Medyo of course, parang I ganito understand rin. Na, okay, due na yung insurance by the end of the month, meron tayong bayarin na May. Parang si Mike kasi more of, may gusto akong bilhin. Oh. Sasabihin niya sa akin, hindi siya yung monthly, bibigyan mo siya ng allowance from galing din sa kanya. Okay. Yun So, nga eh. siya, I think this So, setup wait works. lang. Sa inyo ni Esa, you don't give the 100% of what you're earning. We have a communal, a joint account, so to Ayun speak. nga, ganun din kami. So, who manages the finances at home? Sa finances at home, parang hati kami sa bayarin. Let's say, she handles the sweldo of the kasambahay. Ganon. Ako sa Okay, Meralco. okay, oo. Sa internet, Gets, dalawang linya namin. Siya sa gets, isa, ako sa isa. So, meron kaming division nga, of parang labor machine ng ganon, or tayo. division ng bayarin. And then, tawag dito, of course, aside from that, yung kinakain sa bahay, di ba? And all these things, meron pang funds na kinukuha dyan. So, we have this bank account na it's up to you how much you want to put. Hindi rin kami nag-set ng, dapat every month may hiwalay yung 100,000 kami, ipon nyo. 100,000. Wala rin ganun. No? Which I think, I wouldn't say is sufficient. No? Kasi, like in our case, I don't think na, dahil kasi walang limit, walang budget, no? Let's say na 100,000, dapat mapagkasya yan, no? Walang ganun. So, minsan nag-overshoot. Kaya hindi ko minsan naman nag-undershoot, pero minsan nag-overshoot. Gets? So, ang nangyayari ngayon, Okay. let's say, out of credit card, di ba? Meron kaming communal credit card or yung parang supplementary, so to speak. Supplementary Oo. credit card. So, let's say, ang billing for the month, kasama na dyan yung pinangkain namin sa labas, date nights, yada-yada, di ba? Yung totoo yung totoong bill Hindi, eto na nga. Kunyari, eto na. Bukas nga parating na yung bill. Eto. So, kunyari, ang billing is 50,000 pesos. Ngayon, we will find a way para madagdagan ng 50,000 yung communal bank account na yan. Okay. Gets. Which, like I said, is not ideal kasi minsan may bill shock at the end of the month. Na parang, shit, ang mahal ng bill natin this month. May ganun kami minsan eh. Oo, yeah. Sa amin parang mas more of ganito pero hindi ganito. Pero ang perfect example talaga nito yung nanay ko. Kasi tatay ko seaman, bibigay sa kanya yung 80% ng sweldo, magtitira si Papa ng 20%, pang-allowance niya. Correct. And I don't see anything wrong with it, lalo kung okay sa guy. I think... Kasi parang when nung nagbabasa ako ng comments dito and the way the guy posted about this graph, sinasabi niya, horrendous graph. Siguro, depende sa titingin ng graph na to. Like, let's say for example, kung okay nga lang dun sa, kung ganito yung setup nyo and it nag-work para sa inyo, di walang masama. Pero, aminin man natin o hindi, sa ibang mga bansa, hindi talaga ganito yung setup. True. And I always Let's say believe Finland, Slovenia, Sweden, yung mga nasa bottom, di ba? Oo. And I always believe not just because one person makes more money, that same person is good at handling money. Agree. Meron mga taong magaling na magaling. Sabi mo nang ikaw yon. Kumita na, hindi.
Sinasabi ko, Kunwari, ikaw yun. tago na sa pangalang Sam, diba? Magaling kumita. Oh. Not necessarily si Sam, Magaling kumita, pero magaling din gumastos. Yun. May Diba? ganon. Oo. And sometimes, let's admit it, in a husband and wife situation, na may ganyan, communal na yung funds nyo, dun minsan nagkakaipitan. Ba't ka bumiling ganyan? Alam mo naman ganito yung gastos natin per month. Ba't ka bumili ng ganyan kamahal na, let's say, damit o jacket na 50,000 pesos, di ba? Alam mo naman may babayaran tayong may anak tayo, may babayaran tayong ganito at the end of the month, di ba? So, some people would go through, yung parang yung impulsive buyers, di ba? Uso to ngayon. Uso tong bag ngayon. Kailangan ko magkaroon yan. Tapos pag nasa iyo na marirealize mo, shit, bakit ko to binili? Yes. Di ba may mga ganung Buyer's moments remorse. tayo? Yes, sobrang dami natin ganyang moments. Pero, yun nga, upon reading yung mga comments dito sa post, merong isang nag-comment na parang, dapat ba as early as dating stage pa lang, pinag-uusapan na yung pagdating sa finances, just in case in the future, magkatuloyan kayong dalawa? If you're asking me, I think it's a good topic to bring up, but it's a hard topic. But also, no? just Mas to mahirap discuss, pa get a to. feel of how you guys manage money, but not necessarily pag-usapan nyo na saan mapupunta yung pera nyo. Correct. Or sino hahawak ng pera. Correct. But definitely, once you guys get engaged, I think pag-usapan nyo na agad yan. Before the marriage. Definitely. Alam mo, ako kahit hindi pa engaged, may usapang pera na. mahirap siya i-bring up, papi, eh. I feel like, siguro pag medyo nasa 6 months na kayo ng dating stage, medyo seryoso na yun, aminin natin. Di ba? Pag umabot na kayo ng mga 6 na buwan, Uy, ako hindi, siguro minsan, naman nagkakaseryosohan na. Ay, hindi ko sure sa'yo. Hindi, ako mga tagal ako. Sa akin nga, 3 weeks pa lang, Oy, seryoso na. kaya- Wow, ang dali Itsura ma-fall. talaga nito. Pero, yun nga, may isa kasi nagtanong, so parang, napaisip ako sa oo nga, no? Kasi kami, looking back, parang mga nasa 6 or 7 months kami, napag-uusapan na namin na, uy, anong plano mo pag ganitong edad? I mean, may ganun kami before. Etong pera, mas mahirap siya for me, mas mahirap siyang pag-usap, not just with our partner. Ngayon, hindi na, kasi asawa ko na eh. Correct. Pero pag mag-boyfriend, girlfriend kayo, di pa kayo May ganun pride, katagal. may ego involved dyan eh. Yes, even with your friends, etong pera, mas mahirap siyang pag-usapan kesa sa religion or sa politics. That's for me. I don't know with other people. Kasi parang ang daling itanong dun sa ka-date mo na, sino binoto mo ng eleksyon? Kesa sa tanong na, magkano sinusweldo mo? True. No, kasi nga there's pride involved. Sa eleksyon, parang okay, morals, values. Pero ito, I think we are, for human beings in general, we take our work, well, not everybody takes it seriously, but a lot of people take Natatawa. hindi ko masasabi Natawa lahat. ko dun. Okay. But- Daming tinamaan. We Yung take iba, pride, palakad-lakad I lang guess. sa office, sa sweldo. Pabisi, Okay, di ba? okay. Teka, busy ako, dadaan yung boss ko, di ba? Oo. Pero yung mas mahaba yung coffee breaks kaysa sa mga I know. di ba? Also, I think also that yun nga, there's a point of pride when it comes to salary. Kasi to some extent na siya na napapag-usapan yung how much you're worth. 'Di ba? Or nagko-cross, not exactly napapag-uusapan, pero nagko-cross yung line na line Tsaka, na ito nga sabihin ko sa'yo, kahit hindi na nga lang sa dinedate mo, di ba sa mga kaibigan mo, ang hirap itanong, kaya na sinasweldo mo? oh, tsaka Kasi aminin natin, ilang beses it's nagkachismisan ano na malaki siguro kita nito. Kaya ano racket nito? Ba't nakaka-afford ng ganyan yan? Di ba? So, mahirap pag-usapan yung pera, but it's a topic na dapat mapag-usapan. Lalo pa if medyo seryoso na kayo. Kasi yung pera, isa daw yan sa pinaghihiwalayan. Yes. Hindi lang na mag-asawa, pati na mga magjojowa. Not money per se, but spending habits. Or money habits in general. Like how Kung may you romantic invest, how you- infidelity, papi, may financial infidelity din daw. Naku, paki-explain yan. Financial Parang infidelity, guilty let's siguro say, ako. pag tinanong ka ni Esa, magkano binayad sa'yo sa racket Naku na po! yan? Naku po! Let's change Sabi ko na eh. topic. Change topic. I know. Change What topic. is finance? Okay, sa mga hindi po nakakaalam, Yes, si Chacha hindi lang nag-post romantic sa Grab, infidelity. nakita ko. Magkano kaya post dito sa mga ganito? Wala yun for the love yun. Oh, But anyway, no. yun nga. Kung may romantic infidelity, mga B, Shit. meron ding financial infidelity. Mga sample nito. Secretive purchases. Okay. Ito yung bumili ka
ng bag na hindi alam ng asawa mo. Ay! Tinago mo talaga. I am never like that. But, Or I bumili admit, ka I go. ng bike, sinabi mo 100K, pero ang presyo 800,000 Guilty pesos. ako dyan. Under-declaring. Pero paki-delete na itong part na to. Pero, teka lang, secretive pa rin ba yun? Amin ako dyan. Meron pa. I call Meron it pa. sandbagging. Meron pa. Yung yung mga hindi honest sa kita nila kung magkano talaga yung kinikita nila. Let's say, for example, tinanong ka ng asawa mo, magkano, it's either overhype or underhype. Magkano kinita mo dyan sa project na yan, Sam? Sasabihin ni Sam, halimbawa, 150K. Pero ang totoo, 250 or 300. Nasaan po na 100 ngayon? Yun ang tanong. Pero meron din namang magkano sinasweldo mo or magkano yung bonus mo, magsasabi ng 60,000 kahit ang totoo 30K lang. Ito yung mga sa bago pa lang, magpapa-impress ka eh. Siyempre. Paano nakaka-afford? Tapos, Why are all meron your caps ding- Louis Vuitton? Diba? Or Prada? Yan. Kasama din daw sa financial infidelity yung mga utang na hindi mo dinidisclose sa partner mo. Yung patong na utang. Correct. Apparently, I remember I had a kabarkada in college na biglang one day, out of nowhere, pinaghahanap siya ng mga random guys, papatayin siya. Kasi ang dami pala niyang utang sa gambling. And my friend at that time did not have any idea na this guy had so much in depth. Na, pinairam yung kotse, kasi boyfriend naman, di ba? Medyo matagal na. Pinairam yung kotse, sinangla yung kotse. Yan. Yung mga ganyan. Because she did not know na baon pala sa utang tong guy na to. From before, we could have changed already, pero hindi niya alam na from before, ang dami pala niyang, yun nga, like you said, utang na hindi na-declare sa asawa or sa girlfriend. Na parang, one day, bakit pinag-aanap niyo yung boyfriend ko? Sino kayo? Doon niya nalaman na, baon pala sa utang to. Minsan millions, minsan hindi mo makikita agad sa tao if struggling siya financially. Of course, because we Magaling are magtago, we love diba? the show. We love the Magaling magdala. or right? Instagram Papi? post the good life, diba? I know, Business I class, know. diba? Extra leg room, diba? Yung leg room. Bora ka dyan. You Palawan see. naman mamaya. Mga ganito. Mga ganito ni Papi. Gusto mo yung may sayaw? Kaya, for me, it's really important na dating stage pa lang pinag-uusapan na about money. Pero not to the extent nga na magkano magkakatanungan na It's okay. Let's ako, go with for that. me, it's okay. Let's go with that. It's okay for me. Oh, It's talaga? okay to ask. You were gonna, okay, so I you're asked telling me- Mike before, you're magkano telling me, sinweldo niya. Somebody you're dating, you already asked that person magkano kinikita Hindi mo. naman yung pang first, second, third date. Pag mga 6 months na, yung medyo serious na talaga kami. Ako yata, nung engaged na lang kami. Ah, talaga? Mas makapal talaga mukha ko, no? Ako, Sino nag-bring up ng but topic? man. I don't even remember. Ako, I asked. Nasa kotse kami, hindi ko makakalimutan I don't yun. think I've ever asked Essa. Till Ako, today. tinanong ko, magkano sinasweldo ng ganyan? Ganarn! Although sinabi niya sa akin Sina- out of her own free will na kunento lang niya sa akin pero hindi ka tinanong. Yun nga siguro eh. nagra-rant ba siya nung time na yon? Pwedeng dun galing eh. Could be. I forget the topic but could be also na yun nga it's a sensitive topic like we talked about earlier. Na It's minsan, really a sensitive topic na parang feeling ko pag third date nilabas mo agad yon, pwedeng ma-turn off yung dinedate mo. Oo. So medyo dapat i-assess mo yung tao kung handle with care. wait. Kumbaga, dahan-dahanin talaga eh. Pag alam mo Proceed medyo with caution. seryoso na, I think pwede na pag-usapan. Ganda niyan. Tsaka dapat ano mo rin yung partner mo, gamay mo rin. Oo. Siya ba yung tipong okay lang sa kanya pag-usapan yun? Because you'll know if okay lang or hindi. Yeah, some people take it very personally like we mentioned earlier, 'di ba? Yung Yes, usapang yes, pera na yan, yes. very teka lang. Ano sinasabi mo sa akin? Mayaman lang pamilya ko, hindi ako hardworking or just because I don't make as much as you doesn't mean I work less. Tama. 'Di ba? I could be Correct. making less but I Agree. could be working Super agree. 3 times harder than you. Mas maraming ganun sa atin. And yun nga, Mas that's I think maraming ganun. where the tricky part or yung pinag-uusapan natin na proceed with caution part comes along because yun nga parang ano tayo, it connects to the amount of work you put in perhaps, your social status, your net worth, 'di ba na okay. Kaya I even put out this quote before na being busy
doesn't equate to you also I've making read more money that sa Instagram. or working hard. Yeah. Oo. Diba? You can be the busiest agree. person but does not mean also that also ikaw yung pinakamalaking kinikita. You can be like Sam YG. I mean, Ako na naman lagi, pinabalik mo work sa... smart. Oo. Work smart tayo, Working di for ba? like that because you have to make money, you know? No, because Pero what's vacation? again, etong topic na ito about money, I really feel bago pa kayo ikasal or even bago pa kayo ma-engage or baka bago pa kayo, kumbaga kung nagpaplano na kayo magpakasal, Definitely. get financially Definitely. naked with your partner. Yeah. Hindi I lang like get that. I naked, like get financially shit, naked. Sira yata yung headset ko. Ano, financial? Hindi ko na naging financial naked eh. Get financially naked, Akala ko hindi narinig get ko get naked naked lang. lang. Kasi hindi natin nakakalimutan to get naked with our partner before the marriage, no? Yung iba sa atin. But don't forget to get financially naked like para hindi nyo to maging problema soon. Kasi nga, isa to sa causes ng hiwalayan. Listen to DJ Chacha, ladies and gentlemen. Right? She's Do not spitting forget wisdom hashtag right get now. financially naked. I like that. Getting financially naked. Pag-usap, Correct. I agree with that definitely before getting married. If you don't want to talk about it or it's taboo during the dating phase. The dating phase, kailangan magkaramdaman na kayo. For sure. You know, get feelers already of how a person handles his money. But definitely before getting married, you guys have to talk about it. Now it's a tricky thing to talk about. Not everybody's open about it. Not everybody takes it light, or lightly. This whole money discussion, but it has to be this. It's a hard conversation, but it has to be done because Agree. it could save your marriage, could save your relationship down the road. Some like si Chacha could do it 6 months in, 6 months dating. I probably take a longer time, but definitely, you have to talk about it because there will come a time na papag-usapan nyo, kaya, Ready na kayo. can we afford this? Diba? You guys want a house? Can you afford it? You want a car? Can you afford it? Or yung sinasabi mo, there will come a time for partners na parang ready na kayo pag-usapan lahat, hindi na kayo mahihiya. Oo. And it Diba? starts somewhere. And I think kayo lang makakapag-decide nun kung kailan yon. But it is definitely a must. And we hope you guys get to do that. No? Get financially naked. No? At one Get point. financially naked. Naku, napakasarap Kalimutan ng mga yan. ganyang Ayun ang usapan. sinasabi ko sa inyo, nasa Boracay lang to kung ano na naman naiisip. Napakagaling talaga ni Chacha. Sabi siya nag-R&D to eh. Nag-R&D to nung break namin. I wish puro Netflix lang talaga ginagawa ko. But anyway, ayan. So kayo, what are your thoughts? I mean, yung mga listeners natin, we want to know. Let us know on our Instagram and Facebook pages kung may jowa kayo, nag-asawa na kayo, kailan nyo sinimulang pag-usapan ang pagdating sa pera? And let's say if you guys had any issues talking about money or discussing money, feel free to write us as well. It is Lecheng Pag-ibig 2. We're on Instagram. Like Chachi said, we're on Facebook, Lecheng Pag-ibig to. Find us anywhere. We try to reply as soon as we can. And we are back with another season of more, problem solving, so to speak, for you guys. But we do hope you enjoyed this comeback episode. My name is Sam YG. And this is Chacha. Thank you for listening. Be safe, be good, be naked financially. Bye-bye.